according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit and the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Verse number 18 po, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. In verse number 21 po, unto him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa aming pong prayer time. Salamat sa ganitong gawain na ito'y aming kailangan. Salamat sa panalangin po ng aming pong pastor. Salamat sa panalangin po sa bawat isa. Lord, ito'y aming po nagiging kalakas. Salamat po sa pagtitipon na meron kami ngayon. Hindi lang ang panalangin, kundi sa iyong salita. Ang lang po namin dakilang Diyos ay maluwalhati ka sa aming pong buhay. Patawad po, Panginoon, sa mga nagagawang pagkakasala. Linisin mo po kami, pakabanalin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo. Gawin mo po kami karapat-dapat sa iyong pong biyaya, sa iyong pong pagpapala, Panginoon. O Diyos, gabayan mo po kami ang karunungan ng sa amin, Panginoon. At lahat po na ito'y aming pandalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, muli po mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga talata po na ating pong binasa, ito po ay nagpapatungkol po sa buhay ng Apostol Pablo. Sa kanyang pananalangin, patungkol po sa mga mananampalataya sa iglesia po ng Efeso. Kaya alam nyo, mga minamahal, hindi natin matatawaran po ang puso, ang damdamin, at ang buhay po ng isang lingkod po ng ating pong Panginoon. Kaya salamat po sa pamumuno ng ating pong pastor sa kanyang pong pananalangin na ginagawa po sa atin. At doon, nakikita natin po, mararamdaman natin yung kanyang pag-ibig, yung pagmamalasakit, yung pagtutuwid ng ating buhay, yung paggabay niya, hindi lamang po sa ating mga physical na kalusugan, bagkus sa ating mga spiritual po na kalusugan. At dito po, sa buhay ni Apostol Pablo, sa kanyang pananalangin po, para po sa mga mananampalataya sa lugar po ng Efeso, ay kanyang ipinapakita at kanyang ipinapahayag yung layunin ng Panginoon para po sa iglesia, at ang layunin patungkol sa kanyang iglesia ay ito ang laman ng pananalangin po ni Apostol Pablo. Nakita natin sa ating pong pananalangin kanina, sa ating pong pastor, inanalangin para sa buong Grace Life family. Lumago tayong lahat sa bilang. Ang mga malalakas, manatiling malakas. Ang mga mahihina, palakasin ng Panginoon. Ang mga gawain, pagpalain, lumaganap ang bawat lugar na kung saan ating pong pinagmiministeryo. Sapagkat layunin po ng Panginoon sa kanyang gawain at sa kanyang iglesia na ito po ay maging mabunga
at ito po ay magamit para dalhin ang ebanghelyo po ng ating po Panginoon. So ang pananalangin sa buhay ng isang mananampalataya ay lubhang napaka-importante. Ang pananalangin, ito po ay ating hininga ng ating kaluluwa, ito po ang ating kalakasan. Ang pananalangin po ay ito ay ang ating pong buhay. At sa pananalangin po, mga minamahal, ay naipapahayag natin sa Diyos ang laman ng ating puso na isisiwalat natin sa Panginoon ang ating buong buhay, ang ating buong pagkatao. Kaya huwag po nating baliwalain ang gawain po ng pananalangin. Kung si Apostol Pablo ay nanalangin para po sa mga mananampalataya sa Efeso, ang ating pong mga pastor ay nananalangin po para sa ating pong mga mananampalataya at miyembro ng kanya-kanya iglesia po natin. Kaya din tayo po mga mananampalataya ay matutunan natin na maging mapanalangin din po sa buhay ng ating po mga pastor, maging mapanalangin din po tayo sa buhay po ng bawat mga mananampalataya, lalo tigit po sa gawain ng Diyos na kung saan tayo po ay kabilang. Now, dito makikita natin in verse number 14 sa Tagalog po, nais ko pong basahin ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, tuwing naaalala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako sa pagsamba sa Kanya. Tingnan niyo po, mga minamahal. Even the Apostle Paul, kapag kanyang nagugunita, ang kalooban, ang sanhi ng kanyang pagsunod at ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ang plano ng Diyos sa kanya pong buhay, ang plano ng Diyos para po sa kanya pong iglesia, ay siya ay lumuluhod at sumasamba sa ating pong Panginoon. Kaya, alam niyo mga kapatid, sa ating pong pananalangin, makikita natin na ito ay pagpapakita po ng ating kababaan at pagpapakumbaba sa harapan at sa presensya po ng ating pong Panginoon. Alam niyo po ba, ang hindi mapanalanginin o ang hindi nananalangin, kasalanan sa Diyos. Ang hindi pananalangin ay kayabangan. Ang hindi pananalangin ay pagmamalaki. At ang hindi pananalangin po, hindi po nakapagbibigay ng kalwalatian po sa ating pong Panginoon. Kaya dito po, mga minamahal, napaka-importante po yung ating katayuan. Yung katayuan natin po sa harapan ng ating pong Panginoon. And every time na tayo po ay nananalangin, tayo sumasamba po sa Diyos. Hindi lang ang ating bibig ang nakikipag-usap sa Diyos. Pagkus dapat, unang-una ang puso po natin ang nakikipag-usap sa Panginoon. Sa pananalangin, hindi pagandahan po ng salita, hindi paramihan ng ating namimemorya, kundi sa ating pong pananalangin po, mga minamahal, napakaganda po na ang ating puso ang nakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon. Ito'y pagsamba, ito ay ating masasabi natin na pakikipag-konekta sa Panginoon. At sa pananalangin natin po, mga minamahal, ay nagagawa po natin na ipakita sa Diyos, ipadama po sa Panginoon ang kanya pong tulong at ang kanya pong presensya po sa ating pong buhay. Sa pananalangin, pagkilala sa Diyos. Ang sabi po ng Hebrews chapter 11, at kung walang pananampalataya, hindi maaari maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang bawat lumalapit sa Diyos, sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. At alam niyo po, hindi natin mapangahalagahan ang gawain po ng pananalangin kapag
wala tayong ganap at lubos na pagkilala kung sino at ano ang ating Diyos. Sino at ano ang Diyos na ating dinadalanginan. Naniniwala tayo at nananampalataya tayo sa pananalangin may kasagutan. Nananampalataya tayo na sa pananalangin may kapangyarihan kasi makapangyarihan yung Diyos na ating dinadalanginan. Ang Diyos na ating dinadalanginan, hindi siya bingi. Ang Diyos na ating nilalapitan, hindi siya bulag. Hindi maiksi yung kanya pong kamay. Kaya dito po, mga minamahal, tamang pagkilala. Kilalanin natin ang Diyos na nasa langit, ang may akda ng lahat ng bagay. Ang pinagmumulan po ng lahat po ng bagay. At doon nga po, mga minamahal, sa pananalangin natin, ay ito ay nagbibigay po ng kasiguruhan po ng buhay. Itinatama ng Diyos ang direksyon po ng ating pong buhay. Kaya, ang sagot ng Panginoon, ang katiyakan, na sinasabi po ng banal na kasulatan, kung tayo ay dumadalangin na ayon sa kalooban ng ating Ama na nasa langit, tayo po ay didinggin po ng ating pong Panginoon. Now, balik tayo dun po sa pananalangin ni Apostol Pablo para po sa mga mananampalataya sa Efeso. Unang bagay po na gusto po natin na makita, in verse number 14 hanggang verse number 16, basahin ko po muli, mga minamahal. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. Now, unang panalangin po ni Apostol Pablo para po sa mga mananampalataya sa Efeso is yung tinatawag po ng spiritual strength. Okay? Spiritual strength. At dito po, mga minamahal, na binanggit po sa verse number 16, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. Okay, mga kapatid, salamat po sa ating pastor, sa ating po mga pastor, na hindi po nagsasawa ng paggabay at pagtuturo sa atin po bilang mga membro, mga mananampalataya, kung paano lulusog, lalakas at lalago ang ating pong spiritual po na buhay. Ang kanilang pagtuturo, may kasamang pananalangin, ang kanilang paglilingkod sa Diyos ay ang paglilingkod na ginagawa po sa. Kaya dito po, mga minamahal, kung si Pablo ay nananalangin ng spiritual na kalakasan para po sa mga tiga-Epeso, na ganun din po ang malingkod po ng Panginoon. Kaya, alam niyo po, mga kapatid, hindi biro at hindi po madali ang pagpapasto. Sa part namin, bilang mga pastor, hindi namin sinasabing nagsisisi kami. Okay? Kasi pag sinabi po namin na madali, hindi namin ma-exercise ang biyaya ng Diyos. Tatrabahuin namin ang trabaho ayon doon sa aming kakayanan. Kasi madali. Mahirap na pinadali ng Diyos. At nagiging madali sa tulong at awa po ng ating Panginoon. At dito po, mga minamahal, makikita natin na sa pagpapastor po, hindi lamang hanggang pulpito. But malaking part, malaking bahagi sa buhay ang pagtuturo. Okay? Vital po sa isang pastor ang pangangaral at ang pagtuturo po ng salita po ng ating pong Panginoon. Gayun din makikita natin, mga kapatid, na sa Apostol Pablo ay nanalangin ng spiritual na kalakasan
Now, in verse number 14, ang sabi po, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ." Notice, the source of our strength is our Father. Mga kapatid, is the Father of our Lord Jesus Christ. Siya ang pinanggagalingan ng ating pong kalakasan. God the Father through our Lord Jesus Christ. For Christian, there is only one source of strength. That is our Lord. Ang pinagmumulan, ang pinanggagalingan ng ating kalakasan, ang spiritual na kalakasan, ay wala iba kundi po yung ating pong Ama na nasa langit. Kasi tingnan niyo po mga kapatid, kung paano po yung ating physical na pangangatawan, hindi lagi malakas yan. Darating tayo sa punto, magkakaroon tayo ng sakit. Manghihina po tayo. Magbabago yung ating kalakasan. The same po, mga kapatid, sa spiritual na aspeto ng buhay. Kaya nga, tama ang sabi po ng Biblia eh. Huwag nating isipin na tayo nakatayo. Baka tayo po ay mabuwal. Kaya doon nga po, tayo ay dapat hindi magtitiwala. Hindi ko mararanasan bumagsak. Hindi ko mararanasan na manghina. Hindi ako tatamarin sa paglilingkod. And praise the Lord kung ganun po. Patandaan natin po, mga minamahal, ang kalakasan natin pagdating sa spiritual na buhay, dapat lagi nakadepende po sa Diyos. Kaya natin dahil po sa kalakasan po ng ating pong Panginoon. Di po ba? Sabi ni Sekaraya, not by might. Okay? Not by might. But the power of His Spirit. In Acts chapter 1, verse number 8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you." Okay? Kaya, hindi sa ating sariling kalakasan po. Si Apostol Pablo, nanalangin, ang minamahal, nanalangin na maging kalakasan ng mga mananampalataya sa Epeso ay wala iba kundi ang ating Panginoon. And in verse number 16, may binanggit po dito. Sabi niya, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Inner man. Nasa ang lugar na kinakailangan ng ating kalakasan ay nandun po sa tinatawag po na panloob na pagkatao natin. No? Nandoon po sa panloob na pagkatao po natin. Na po, spiritual yung pamumuhay. Sabi niya sa Tagalog, "Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang spiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu." Kaya huwag nating patayin ang hingas ng ating espiritu. Ang banal ng espiritu, huwag bibigati po sa buhay po natin. Okay? Kaya, nababanggit ko nga po kung paano ang ibon, pag kinulong mo siya, mamamatay yan. Pag inalis mo sa himpapawid. Kapag ang isda, inalis mo sa tubig, mamamatay po yan. The same sa Kristiyano. Pag inalis natin ang pananalangin sa buhay natin, mamamatay po ang ating espiritu. Manghihina at manghihina po ang ating pong espiritu. Kaya, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi ng Corinthians, may panahon na ang kanilang katawan, ang kanilang laman ay nanghihina. But araw-araw, nire-renew nila yung kanilang kalakasan po sa ating pong Panginoon. Okay? Nire-renew nila yung kanilang kalakasan sa ating pong Panginoon. So, ang unang pananalangin ni Apostol Pablo para po sa mga mananampalataya sa Epeso ay wala iba kundi po yung spiritual na kalakasan.
And purihin po ang Panginoon sa mga lingkod ng Diyos na meron tayo. Nananalangin po para sa mga kapatid na maging malusog at maging malakas ang ating pong mga spiritual na pamumuhay. Number 2, makikita po natin in verse number 17 that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Una, spiritual na kalakasan. Pangalawa, yung spiritual na kalaliman. Okay? Spiritual na kalaliman. Ano ibig sabihin? Ang Kristiyano po, hindi lang Kristiyano sa salita. Hindi lang Kristiyano sa forma. Okay? Maganda, Kristiyano sa puso, Kristiyano sa ugali, Kristiyano sa salita, Kristiyano sa itsura, Kristiyano po sa ikinikilos, wag maalay, wag mayabang, wag mapanghusga, wag mapang-api. Okay? Kasi ang buhay Kristiyano, mga kapatid, hindi laro. Okay? Hindi laro. Lagi, napaka-importante po yung pagkakaroon po natin ng tamang puso. Pag tama ang puso natin, syempre, tama ang lalabas sa ating bibig. Tama ang ugali na makikita sa buhay natin. Mga kapatid, nandito pa po tayo sa mundo na makasalanan. At napakahalaga po ng ating buhay, ang ating spiritual na buhay. Dapat po siya nakabaon. Nakabaon sa pag-ibig natin sa Diyos, sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Nakabaon siya sa dalisay na salita ng ating po Panginoon. Malalim ang pagkabaon ng ating pagiging Kristiyano. Hindi yung pahapay-hapay, mga kapatid. Alam nyo, kung maisip lang po natin na ang ipinantubos sa atin ay walang iba kundi po yung mahalagang dugo ng ating pong Panginoon sa Kristo. Huwag natin sayangin. Idalangin natin po ang ating pastor at ang team, kanyang team, na nandun po sa Camarines Sur. Physical, palakas sila spiritual. Sapagkat sila'y nagdadala po ng mensahe ng pag-ibig ni Kristo. Nagdadala sila ng mensahe po ng salita ng ating pong Panginoon. At nawa po, mga kapatid, sa buhay po natin, ano ang pakahulugan po ng spiritual po na kalaliman? Kasi sa verse number 17, binanggit that Christ may dwell in your hearts. Sa Tagalog, ang sabi po niya, para manahan si Kristo sa mga puso ninyo. Dahil, ang sabi diyan, dahil sa inyong pananampalataya. Yung po pang, ibig sabihin nito, yung banal na espiritu sa buhay po natin. Okay? O si Jesus Christ po, mga minamahal, kumbaga po, nagiging settle down siya, nagiging at home po siya, at welcome po siya. So, ang dalawang tanong, is Christ welcome in our hearts? Is Christ welcome in our hearts? Tinatanggap ba natin siya sa buhay natin? Pinapahintulutan ba natin siya? Hinahayaan ba natin siya na makakilos at makagawa po sa ating pong buhay? Is He at home there, mga kapatid?
Kaya, yun po bang hindi lang dahil kailangan natin si Kristo, hindi lang dahil nasa bingi tayo ng pangangailangan, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon ng buhay natin, kailangan natin po ang ating pong Panginoon. Halimbawa po, mga minamahal, sa usaping agriculture, ang agriculture po, sa pagbubukid, sa paghahalaman. Okay? Now, sa paghahalaman po, napaka-importante po yung napakalalim po ng baon, ng ugat ng isang halaman. Okay? Bakit? Sapagkat ang ugat po, mga minamahal, ay dito pinapadaloy o pinapadaan yung sustansya, yung katibayan o yung katatagan ng isang puno o ng isang halaman. Kasi, halimbawa, kung ang isang halaman, ang isang sanga, tinanim mo siya, pero hindi siya nagugat, hindi siya mabubuhay. Okay? At nawa po, mga minamahal, ganun dapat po. Halaman, lumago, maging mabunga, pakinabangan, dapat malalim po yung pagkabaon ng kanyang ugat. At nawa po, ganun tayo. Maging malalim tayo sa aral po ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, maghari siya sa buhay natin. Masaturate ang buhay po natin ng salita ng Diyos. Ang ating mga direksyon, ang ating po mga plano sa buhay, batay po sa kung ano ang sinasabi po ng salita po, Panginoon. Okay? Hindi lamang po sa paghahalaman, but sa usapin ng architecture. Ano naman po ito? Ito po may mga kinalaman sa mga pagtatayo struktura. Okay? The same po. Kapag ang isang struktura ay mababaw po yung kanyang pundasyon o anumang pagawain po na mababaw at mahina yung kanyang pundasyon, hindi siya tatagal. Okay? Hindi siya tatagal. Di ba, kamakailan lang dito sa Parting Isabela, kung di ako nagkakamali, di ba meron gumuhong tulay? Bakit? Anong problema? Pundasyon. Minsan, ang buhay Kristiyano natin gumuguho. Minsan, ang buhay Kristiyano natin humahapay, nabubuwal. Kasi mababaw yung ating pong pundasyon. At nawa po, mga kapatid, hindi yung pag-ibig natin kay Kristo, kundi yung pag-ibig ni Kristo. Ang lagi ang sanhi ng ating spiritual na kalaliman. Kasi pag sinabi natin pag-ibig ko, minsan yung pag-ibig natin nagbabago po. Pero pag-ibig ni Kristo hindi. At nai-enjoy natin yung buhay ng isang Kristiyano dahil sa pag-ibig na ginawa ni Kristo po sa ating pong buhay. Okay? Una, nakita natin yung spiritual na kalakasan, panalangin, Apostol Pablo, para sa mga mananampalataya sa Efeso. Pangalawa, yung spiritual na kalaliman. And number 3, mga kapatid, tingnan po natin yung tinatawag po na spiritual na kaunawaan at karunungan.
spiritual na kaunawaan at karunungan. Verse number 18 hanggang verse number 19. May be able to comprehend with all saints that is the breadth and length and depth and height. Okay? And to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Kasi sa verse 17, bago po matapos ang verse 17, that ye, ang sabi niya, kung paano si Kristo dapat nananagana sa ating pong mga puso sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya. And sabi niya, that ye being rooted and grounded in love. Na mga kapatid, matibay at solido ang ating kaunawaan patungkol po sa ating pong Panginoon sa Kristo. Kaunawaan patungkol sa ministeryo na meron po ang gawain po ng ating pong Panginoon. At ito po, mga minamahal, napakahalaga po yung masasabi po natin na meron tayong pagkaalam o karunungan, kaunawaan pagdating po doon sa katotohanan ni Kristo. Okay? Naniniwala tayo, nananampalataya tayo ang Panginoon sa Kristo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At liban sa Kanya, wala ibang tagapagligtas. Naniniwala tayo, nananampalataya na ang Panginoon sa Kristo, siya ang tagapagtayo ng ating pong iglesia. Okay? At dito po, mga minamahal, hindi lang napakahalaga ng mental knowledge, but dapat even yung puso po natin, mga minamahal, ay naiintindihan yung tibok ng puso ng ating pong Panginoon. Kaya alam niyo po, hindi lang dapat ang ating pong mga pastor ang nakakaintindi ng gawain ng Diyos, nakakaunawa ng gawain ng Diyos. Even tayo po ng mga members, maunawaan natin, maintindihan natin kung ano ang gawain po ng ating Panginoon. Bawat isa sa atin may bahagi. Bawat isa sa atin ay meron pong magagawa para isulong at isulong po ang kaharian po ng ating Panginoon. Okay? Para isulong at isulong po ang kaharian po ng ating pong Panginoon. Now, tingnan niyo po, ang minamahal. Okay? Ano ang panalangin ni Apostol Pablo? What did Paul pray for us as a church to comprehend? Ito po, binanggit yan sa verse number 18. Sabi niya, the breadth, the length, and depth, and height. Okay? At ito dapat yung pag-ibig ng ating pong Diyos. Gaano siya kaluwang? Okay? Gaano siya kahaba? Gaano siya kalalim? At gaano kataas po? Mga kapatid, ang pag-ibig natin sa Diyos. Kaya alam nyo, ang katunayan ng ating pagmamahal sa Diyos, unang-una, minamahal natin ang salita ng Diyos. Minamahal natin ang gawain ng Diyos. Minamahal natin ang mga lingkod ng Diyos. Minamahal natin ang mga mananampalataya ng Diyos. Minamahal natin ang mga tao na wala pa pong kaligtasan. Kasi ang pag-ibig sa Diyos, hindi lang hanggang bibig. Kasi pag hanggang bibig, kasi nungalingan eh.
Sa pag-ibig sa Diyos, may pagsunod sa kanya pong mga utos. Okay? At sa utos ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi po mabigat. Ang utos po ng ating pong Panginoon. Okay? And makikita natin po, mga kapatid, sa huling bahagi po, in verse number 19 hanggang verse number 20, ay ganito po ang ating mababasa. And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Pang-apat po, spiritual na kapuspusan. Okay? Spiritual na kapuspusan. Ay ibig sabihin, ang minamahal, yung ating pong buhay, occupied po siya, controlled with the Holy Spirit of God. Okay? Occupied and controlled with the Holy Spirit of God. Kaya doon makikita natin po na hindi tayo naniniwala doon sa kung ang mga Pentecostal ang kahulugan sa kanila ng puspos ng banal na espiritu ay sila po ay nakapagsasalita ng iba't ibang wika. Yun para sa kanila. At yung salita na yun, hindi guided ng Holy Spirit po yun. Hindi nga naiintindihan eh. Tayo, napakahalaga po na guided tayo ng Holy Spirit. Nagiging sensitibo po tayo sa pagkilos, pangungusap ng banal na espiritu sa buhay po natin. Nagiging kontrolado po tayo ng banal po na espiritu. Kung ang mga lasinggero, pag sila po yung mga lasing na, puspos na sila ng espiritu ng alak, puspos na sila ng kaguluhan, puspos na po sila ng mga masamang kaisipan o gawain. At naman po, tayo po mga Kristiyano, napupuspos tayo ng biyaya ng Diyos. Napupuspos tayo ng pag-ibig ni Kristo. Napupuspos po tayo ng pagkilos at pagsama ng banal na espiritu sa buhay po natin. And yun ang prayer po, mga kapatid, ni Apostol Pablo. Bakit po? Okay, bakit ganun? Ang kanyang panalangin para sa church, para sa iglesia ng Efeso. Ang sabi niya in 21, in closing, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Walang ibang pakay po, mga kapatid, para sa iglesia po ng ating pong Panginoon, kundi ang Diyos ang naluwalhati. Si Kristo ang naluluwalhati para po sa kanyang iglesia. Okay? Si Kristo ang naluluwalhati para sa paglilingkod na meron po ang bawat mga mananampalataya. Si Kristo ang naluluwalhati para sa lahat ng kasagutan ng pananalangin at pagpapala na meron po ang iglesia. Ang Panginoon ang naluluwalhati para sa mga tao po na inililigtas po ng ating po Panginoon. Mga kapatid, tandaan niyo po hindi hangad ng ating po mga iglesia, ang iglesia po ng ating pong Panginoon, ay kunin natin yung glory ng tao. Kunin natin yung approval ng tao. Hindi po. Lagi approval ng Diyos at ang kalwalatian po ng ating pong Panginoon. So yun yung pakay. Yun yung purpose po. Bakit si Apostol Pablo, ganun na lamang po yung kanya pong pananalangin para sa mga mananampalataya po sa Efeso. And again, mga kapatid,
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa ating pastor na namumuno sa atin. Sa ating po mga pastor ng Grace Life Family. Maluwalhati po ang Panginoon sa bawat buhay natin. Maluwalhati po ang Panginoon sa bawat paglilingkod natin. Maluwalhati po ang Panginoon sa lahat ng iglesia po ng Grace Life Family. Keep on praying, mga kapatid. Keep on loving God. Keep on serving for His glory. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong aral, salita mula po sa iyong salita. Salamat sa hamon po ng pananalangin. Even the Apostle Paul, nanalangin siya para sa Ephesian believer. Ito po ay naging hamon personal sa buhay ko. Naging aral sa buhay ko. Na nararapat ko rin po ipanalangin. Pusong pananalangin para sa mga mananampalataya na ipinagkatiwala mo po sa akin dito po sa lugar ng Pagtapos. At nawa po, dakilang Diyos. Ito yung gawain na hindi ka liligtaan na iyong mga anak. Lord, ang aking dalangin, i-bless mo ang gawain na ginagawa po ngayon sa Camarines Sur. Ang mga pangangaral na gagawin ngayong araw, mamayang gabi, sa family po nila Kajik, gamitin mo pagpapala si Pastor Tim and the rest of the team, Panginoon. Maluwalhati ka sa gawain po ito. Ingatan mo sila, ang kalusugan, hanggang sa kanila pong pagbabalik bukas sa Manila. Ikaw po, Diyos, ay siyang mag-ingat. Sa bawat mga pastor ng Grace Life Family, pamilya at mga kapatid sa iba't ibang lugar, ikaw ang siyang magpala, magpalago ng gawain, magkaloob ng mga pangangailangan. Dalangin ko rin na maging ang mga kapatid na nanghihina sa spiritual na buhay, inyo pong palakasin. Nagkukulang ng karunungan, ikaw magbigay ng karunungan. O Diyos, may panghihina, physical, ikaw magbibigay ng kagalingan pa. At nawa po, maranasan namin lahat ng ipong pag-iingat, proteksyon, lalo tigit ay presensya po sa buhay na. Mahabag ka. Ang aming laging tatanawin ay yung pag-ibig ng Panginoon sa Kristo. Bakit kami naglilingkod? Kasi inibig niya kami. Inibig niyo po kami. At lagi ang aming motibasyon lang sa paglilingkod ay ang pag-ibig po namin. Panginoon sa iyo. Lord, salamat po. Dinadakila ka namin. Parangalan. Ingatan mo mga papasok sa eskwela, mga nagtatrabaho, ang mga hanap buhay ng mga kapatid. Ikaw ang siya magpapala. Kaming Grace Life Family, bigkasin mo po na ipong pag-ibig. Maglingkod lang kami lahat na may kasayahan. Kasayahan, katuwaan. Maging matapat habang hinihintay namin ang pagbabalik ng aming pong Panginoon sa Kristo. Purihin ka po, Panginoon, ngayong gabi, ngayong umaga. Pinadakila ka namin at pinapasalamatan. Ito po ang aming pong dalangin sa ngalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin po ang ating pong Panginoon.